Hello sa ating lahat mga kaibigan, kapatid. Narito naman po tayo sa babalikan po natin yung mga issue. Kung ano mang mga bagong issue ngayon na mga natatanggap natin. Ayan, paghimay-himayin po natin yun. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat, no? Mga kapatid, kaibigan, pwede po kayong mag-subscribe dyan kung magustuhan po ninyo ang video. Pindutin naman po ninyo ang subscribe button. Ayan po, sisimulan na po natin. So, ang issue ngayon na naririnig ko, ang palaging ibabanat nila doon sa mga evangelical. So, sabihin natin evangelical. So, i-general lang natin lahat. So, ang ibabanat nila na ang mga pastor daw ay walang authority na kumukuha ng 10% o sa ikapo doon sa mga member. Ngayon, ang masasagot ko dyan, hindi naman kinukuha yan ng mga pastor. Hindi naman nila pinipilit ang mga tao na magbigay. Sa hirap ba naman ang buhay? Ngayon, kung inaakala nilang pinipilit ang tao para magkapira ang pastor, mali sila ron. Diba? Kasi ganito yan. Makinig kayo ha. Stoy. Ganito yan. Sa loob ng church, mayroong isang tao na itilaga para kunin yung ikasampung bahagi doon sa part ng panambahan sa tithes and offering. Pangalawa, mayroong ibang tao na itinalaga para iipunin kung magkano ang nalikom doon sa 10% na sinasabi niyong ikapo. Pagkatapos, titingnan ngayon kung magkano lahat ang expenses sa loob ng church, kung ano man ang babayaran, halimbawa tubig o kuryente, kung ano pa. Ngayon, doon yun mapunta. Pero hindi ibig sabihin na pinagpipirahan. Mga maling iwan ko kung anong tawag sa mga ganyan. Ito pa oh. Yung mahilig tayong mangangkin, tayo ang itinatayo ni Kristo. Yung palagi nating ulit-ulitin, yung kasinungalingan na palagi nating ulit-ulitin, magiging totoo yun. Ito Ngayon, yung sinasabi nyo ngayon sa amin, ibabalik ko sa inyo yung tanong na yan. Ito. Pero hindi lahat ng mga Katoliko na gumagawa din dito. Kasi mayroong mga pare na mga biblical study, hindi sila kasali dito. Kasi yung mga pare na biblical study, parang minimal problem lang kung tutusin. Pero pag yung theology, wala tayong maasahan dyan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nag-aaral yan 12 years sa seminary. Mabanggit-banggit natin yan mamaya sa next video. Pag-uwi ko. Tapos ganun ang kaisipan. Ngayon, ibabalik ko sa inyong tanong. Sa inyong mga pare, sa Apostolika, Katolika, Iglesia Romana, saan mababasa sa Biblia, saang kapitulo, saang bersikulo na kayong mga pare ang may binigyan ng authority para kukunin ang halad ninyo o yung tinatawag na handog doon sa mga malalaking sibot ninyo at saka yung mga basket. Ganon Pare-pareho tayong mga Hintil, pare-pareho tayong mga Pilipino.
Bakit kailangan pa nating ipitin ang isa't isa? Natatakot ba? Natatakot ata kayo na maubusan kayo ng membro. At wala na makapagbigay sa inyo. Ito pa, balik tayo dito sa loob ng church namin. Kung sakaling mayroon sa mga kasamahan namin sa loob ng church na nagkasakit, doon din yan itutulong. Sa inyo po ba? Sa loob ng church ninyo, pag may nakasakit ng mga membro ninyo, natutulungan niyo po ba? Kilala ba niyo silang lahat? Hindi naman eh. Sino ba yung mayaman dyan? Di ba? Saan ba papunta yan? Yung pera ninyo. Pero yung sa amin dito, tinutulong yan. Sa mga kapatiran namin na nangangailangan ng tulong, hindi katulad sa inyo. Na yung mga matataas lang dyan sa simbahan ninyo. Ang nakakaalam dyan. Di ba? So yun naman po. Next video, mayroon po akong sasabihin. No? Bye-bye.